Napapalunok na lamang si Portia habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin. Oh, Portia, ano pa ang hinihintay mo riyan? Sige na, hindi ka ba marunong maglagay ng makeup? Tanong sa kanya ni Tadyo. Wala naman siyang malapitan ni isa dahil busy silang lahat. Hindi niya rin makita si Jasmine. Wala siyang ideya kung nasaan ito. Hindi po ako maalam sagot niya rito. Tumango naman ito at nilapitan siya. Pinaupo sa harap ng salamin at nilagyan ng makapal na makeup ang bandang mata niya. Kailangan maganda ang mata mo. Maganda naman ang mata mo at namimilantek ang iyong pilak mata. Pero mas maganda pa iyan kung lalagyan natin ng mga shining shimmering splendid, anito. Ilang minuto lang naman iyon at tapos na. Ito, isuot mo nga, dagdag nito. Napatingin naman siya sa paligid at tila alanganin pa siyang maghubad. Nahihiya ka ba? Abay huwag kang mahiya sa mga yan, ani Tadyo at ainal-alayan pa siya. Kita naman niya ang pagtikwas ng kilay ng kasamahan niya. Ano ba naman yan? Baby ka ba para kailangan pang asikasuhin ni Mamang? Asak ng kasamahan niya. Napakamot naman siya sa batok niya at kaagad na hinubad ang suot na damit. Nang maisuot ang ibinigay na costume ay hindi siya makagalaw. Para na rin siyang naghubad sa sobrang sexy. Tanging private parts niya lang ang natatakpan. Halika, ani Tadyo at dinala na siya sa ikalawang palapag. Hawak-hawak ni Portia ang maskara niya. Alam mo bang maswerte ka sa gabing ta? Dapat ang nakatuka ngayon para pagsilbihan mo ay si Don Julio. Kaso may umapila. Isang mayamang negosyante. Hindi nagsabi kung sino pero malaki ang bigay. Kaya galingan mo, siguraduhin mong magugustuhan niya ang iyong performance at 75% ng perang ibinigay niya ay mapupunta sa iyo. Dapat half-half tayo, pero dahil nangangailangan ka kaya payag na ako sa 25, wika nito. Napangiti naman si Portia sa tuwa. Talaga po. 100,000 ang binigay. Kaya 70y5 nun ay sayo. Kaya galingan mo, malay mo, kapag nagustuhan ka niya, babalik ulit yan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong to, naiintindihan mo ba? Isipin mo, quits na ang utang mo sa kin may 25,000 ka pang tira, wika nito. Napatungo naman si Portia. O siya, pasok ka riyan, layang nasa gitnang pinto ang kwarto mo. Galingan mo ha, anito at tinapik pa ang kanyang balikat. Huminga siya ng malalim at kahit paps ay naibsan naman ang kanyang kaba dahil sa nalaman. Kahit na kinakabahan ay tinikis niya iyon at pumasok na. Rinig na rinig niya ang kanyang hakbang dahil sa sobrang tahimik ng kwarto. Pagpasok niya ay dim ang ilaw at ramdam niyang may tao sa unahan. May pahabang couch at sa gitna ay may pole. Mahilig siyang sumayaw noon pa man kaya kahit walang experience sa ganitong klaseng trabaho ay nagbabakasali na lamang siya. Inayos niya ang pagkakakabit ng maskara at dummer-itso sa gitna. Hindi niya masiyadong maaninag ang lalaki dahil nasa madilim itong parte at tanging ang gitna lang ang natatamaan ng iba't ibang ilaw. Nang magsimula ang sensual na musika ay kaagad na ipinikit niya ang kanyang mata at sumunod sa indayog ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tinatambol ang kanyang puso nang masilayan itong nakatitig sa kanya. Gusto niyang lapitan at tingnan kung sino ito subalit labag iyon sa napagkasunduan. Napalunok siya nang makita ang maugat nitong kamay na nagsasali ng alak sa baso. Rinig na rinig niya ang kanyang hininga. Unti-unti ring nagsituluan ang kanyang pawis na lalong nagpakintab sa kanyang malambot at makinis na balat. Bawat hiling niya ay sinigurado niyang hindi ito manghihinayang sa ibinayad sa kanya. Stop, malamig nitong saad. Natigilan naman si Portia at agad na kinabahan. May problema kaya sa sayaw niya. Hindi ba to nagustuhan ng binata? Bakit po? Taranta niyang tanong dito. Have a drink? Aya nito sa kanya. Pasensya na po, hindi po ako umiinom, sagot niya rito. Ramdam niyang tinitigan siya nito. Bagamat hindi niya makita ang mukha ay alam niyang mayaman ito dahil sa iniinom nitong alak. May problema po ba? Ayaw niyo po ba sa performance ko? Kinakabahan niyang tanong dito. Rinig niyang bumantong hininga ito. My grandmother was just buried. I just find it too weird. Dapat malungkot ako ngayon, and not having hard on while watching you dance, sagot nito. Natigilan naman si Portia. Hindi po ako bayarang babae, aniya. Hindi naman umimik ang binata. Huminga na naman ito ng malalim. Mukhang nalulungkot nga ito. Hindi niya lang maintindihan kung bakit ito nasa bahay aliwan imbis na magluksa.
Lalo lang akong malulungot kapag nasa bahay ako, sambit nito na tila ba nababasa ang nasa isip niya. Just stay here until your work's done. Pwede ba? Bantayan mo ako hanggang sa matapos ang oras mo, dagdag pa ng lalaki. Kahit na naguguluhan ay pumayag naman si Portia. Mas pabor iyon sa kanya. Hindi mo naman babawiin ang ibinayad mo, di ba? Panganglaro niya rito. She heard him chuckle. Dadagdagan ko pa kung tatanggalin mo ang maskara mo. Let me look at you, seryosong saad nito. Napahigpit naman ang hawak ni Portia sa maskara niya. Hindi pwede, aniya rito. Tumango lamang ang binata. I can't even show my face to you. Paniguradong magkakagulo, wika nito. Napakunot noo naman ang dalaga. Magkakagulo. Bakit naman? Yuzise niya. Basta, sagot nito. Hindi na rin nang ulit pa ang dalaga. Can you at least lend me some drinks? Tanong nito. Mabilis na kumilos naman si Portia at ipinagsali ng alak ang baso nito. Ilang sandali pa ay tumama sa mukha niya ang mabangong coat nito. Wear that, I can't concentrate. Your cleavage is showing, sambit nito. Mabilis na tinakpan naman ng dalaga ang dibdib niya. You're acting like a virgin, komento nito. Napanganga naman si Portia at hindi makasagot. Gusto niyang depensahan ang sarili niya pero para sa ano pa? Hindi naman niya ito kilala. You don't have to reason out. Alam ko naman na unexperienced ka. I purposefully requested for a newcomer. Gusto ko lang na may kausap na hindi ko kilala, sambit nito. Kung ganoon bakit sa ganitong lugar ka pumunta? Yuzise niya rito. Dahil malaya akong magsalita kahit ano. Wala naman kayong pakialam sa istorya ng buhay ko. Importante sa inyo ay pera. You pretend that you're listening, but the truth is, tinitiis nyo lang naman yun dahil may perang kapalit. Ang balik naman sa kinuan ay ang assurance na hindi ako pagtatawanan at kakalimutan din pagkatapos, sagot nito. Napaisip naman si Portia, totoo nga naman ang sinasabi nito. Alam mo ba ang pakiramdam na mawala ng taong kaisa-isang nakaiintindi sa'yo? Tanong nito. Tumango naman siya. Oo, nung mawala ang mama ko. Pakiramdam ko tinanggalan ako ng lakas para magpatuloy. Nawala ng saysay ang buhay ko. Kasi, kaya naman ako nagsusumikap sana sa buhay dahil sa kanya kaso kinuha rin siya sa kin. Ngayon naman, ang kapatid ko naman ang naghihingalo na pilitan akong magtrabaho ng ganito para may salbo ang buhay niya, kwento niya. Para bang may kung anong humihila sa kanya para gumaan ang kanyang pakiramdam at sabihin din dito ang dinadala. What about your brother? May sakit siya. Cardiomyopathy, hindi na kaya ng pamilya namin na mapagamot siya dahil wala ng pera. Kailangan kong maghanap ng paraan, at ito lang ang nakikita ko, aniya. You really love him, he stated. Do naman, kahit ano gagawin ko para sa kanya. Nasawa lang ako sa bata. Ang liit pa pero grabe na ang pinagdaan ng sakit. Gusto ko lang naman na lumaki siyang maayos at masaya, layong walang iniindang sakit, pero iba eh. Lumapit na kami sa kahit saang foundation. Lahat na ng ahensya ng gobyerno nilapitan na namin, DENR na lang yata hindi namin nalapitan, nakangiting saad niya. He heaved a sigh and handed her a card. Anota. If ever kailangan mo ulit ng pera, call me. One night for 1 million, sambit nito. Napatigagal naman ang dalaga. Nang matauhan ay natawa siya ng pagak. Maliban sa pagbebenta ng laman, alam kong marami pang paraan para kumita ng pera. Nasabi ko na sa'yo na napilitan lang akong magtrabaho rito da. Just keep it. Throw it away kung hindi mo kailangan, sambit nito at tumayo na. Nakatitig lamang si Portia sa likod nito. Matangkad at napakaganda ng katawan. I have to go, thanks for tonight, sambit nito at walang liinggong likod na umalis. Naiwan naman si Portia na nakatingin sa card. Huminga siya ng malalim at umiling. Lumabas na rin siya ng kwarto at dumiretso sa opisina ni Tajo. Pagkapasok niya ay kita niya ang ngiti sa labi nito. Grabe, ikaw talaga ang lucky charm ko ngayon. Oh heto, alam kong kailangan mo yan, sambit nito. Tinanggap naman niya iyon at nagulat nang makitang 100,000 leon. Tajo, ang laki po nito. Nakuhaan niyo na po ba to ng utang ko? Tanong niya rito. Oo, dinagdagan kasi ng kliyente mo ng 70,000. Kaya iyan na ang linas ng pera mo, sagot nito. Natuwa naman si Portia at napayakap dito.
Maraming salamat po, aniya rito. Basta ha, kapag kailangan mo ulit ng trabaho, puntahan mo lang ako, wika nito. Tumango naman siya at nagpaalam na rito. Nagmamadali siyang umuwi para makapunta na rin ng hospital. Pagka-uwi niya ay siya namang paglabas ni Jasmine sa bahay nila. Mukhang kauuwi lang din nito. Oh, tapos ka na? Tanong nito sa kanya. Alang-inang tumango naman siya. Bili lang ako ulam, para makakain ka na rin, sambit nito. Tumango naman siya. Napatingin siya sa orasan at 2:00 na ng madaling araw. Buti na lamang at may 24/7 na karinderya sa unahan nila. Pagkapaost niya ay kaagad siyang naghilamos at nagbihis. Napatingin siya sa perang nakabundle at napangiti. Malaki ang pasasalamat niya sa taong yun. Nakapagbayad na siya ng utang, may sobra pa. Lumabas na siya ng kwarto niya at pumunta sa kusina. Naghain na rin siya ng kanin at sakto namang dumating si Jasmine. Kaagad na umupo sila at nagsimula na ring kumain. Kumusta pala ang unang araw mo sa trabaho? Yuzisa ni Jasmine habang busy sa kakalikot sa kanyang cellphone. Sa kanang kamay ay ang hawak na kotsarang na iwan sa ere. May pandagdag na ako sa pera. Mabait yung naging customer ko. Binigyan ako ng 100,000 ni Tajo, sagot niya rito. Natigil naman sa pagmuya si Jasmine at tiningnan siya. Talaga, buti naman. At least alam niya kung ano ang halaga mo, sambit nito. Ayaw ko nang bumalik doon, wika niya. Ngumuya naman si Jasmine at sumubo ulit saka siya tinanguhan. Karapatan mo naman ang humindi kung ayaw mo na. Kahit ba alam mong ganyan kalaki ang kitaan, aayaw ka pa rin. Tanong nito. Susubukan ko sa ibang trabaho. Baka pala rin ako. Hindi ko kayang sumayaw sa harap ng kung sino-sinong lalaki, sagot niya rito. Naiintindihan kita, ako rin naman, saad nito. Napakunot noo naman si Portia. Bakit? Huwag mong hahayaang malaman nila kung sino ka. Huwag mong hahayaang makilala kanila dahil paniguradong hindi ka titigilan. Kaya tama lang na tumigil ka kaagad. Huwag kang mag-alala, ako na muna ang bahala sa ibang gastusin. Nandyan naman ang papa para sa pang-araw-araw natin wika nito. Napatingin naman si Portia sa kanya. Hayaan mo Jasmine, kapag nakapasok ako sa trabaho, kapag maganda rin ang kitaan isasama kita. Hindi pwedeng habang buhay na ganitong hanap buhay ang pagtiisan natin, sambit niya. Natawa naman ng pagak si Jasmine. Sa tingin mo ba talaga sa klase ng buhay natin may tatanggap sa teen? May kukuha sa teen? Ang realidad masyadong masakit. Kung wala kang natapos, wala kang backer, wala kang experience, hindi ka magkakaroon ng magandang trabaho. Sabihin na lang natin na pwede kang matanggap sa opisina, para sa ano? Para sa minimum wage na kahit pa magbuhay dalaga ka, kahit pa sarili mo lang ang tustusan mo, mahihirapan ka, mapait nitong wika. Graduate ako ng 2 years course tourism, pero saan ba ako napadpad? Dagdag nito at napalang. Napaisip naman si Portia at totoo naman talaga iyon. Alam mo Portia, walang yumaman sa pangangamuhan. Kahit pa ipunan mo iyang sahod mo, mamamatay ka na lang, hindi ka pa rin yumayaman. Lumalaki ang sahod, lumalaki rin ang gastos. Pansin mo ba, kung wala kang negosyo wala kang pag-asang yumaman. Naniniwala naman ako sa diskarte. Sabihin na lang natin grabe ang diskarte mo sa buhay pero kung kapatid mo rin ang kamalasan, wala pa rin. Useless, saad nito. Huminga naman ng malalim si Portia. Ibig sabihin wala na talagang pag-asa. Meron, mag-asawa ka ng mayaman. Pero sa tingin mo kapag nakapag-asawa tayo ng mayaman automatic majinhua na buhay natin. Nagkakamali ka, dahil gaya nga ng sabi ko mahirap ang realidad. Kunwari mabait ang napangasawa mo, mahal na mahal ka. Introda naman ang mama niyan o kaya ang ama niya. Ang mga kapatid na mata pobre, ganoon. Mababa ang tingin nila sa ting mahihirap. Kahit pa maganda ang intensyon natin sa anak nila, kahit pa mahal mo naman talaga, kung basura ang tingin nila sa iyo, wala. Kawawa ka lang talaga, mapait nitong wika. May pinaghuhugutan ka ba? Tanong niya rito. Natigilan naman si Jasmine at napatingin sa kanya. Wala no, naalala ko lang ang nakwento sa akin ng kaibigan ko, sagot nito at itinuon na ang tingin sa kinakain nito. Sa katunayan ay wala siyang ideya sa buhay nito. Ngayon lang naman sila nagkausap ng matagal. Simula noong magsama ang mga magulang nila ay hindi sila close. Si Jasmine ay busy sa pagtatrabaho niya.
Ganoon din naman siya dahil nung ipinanganak ang kapatid nila ay may komplikasyon na ito sa puso. Puspusan ang pagtatrabaho dahil sa sakit ni Junior. Anong oras ka pupunta ng ospital bukas? Yuzisa nito. Maagang maaga siguro. Baka mga alas 6 ay nandoon na ako, sagot niya rito. Matulog ka muna, wika nito. Okay lang, pwede naman akong matulog sa waiting area. Dala lang ako ng hoodie, sagot niya rito. Tumango naman ito. Ilang sandali pa ay tumayo ito at tila may kinuha pa. Bumalik ito dala ang kanyang bag. May hinugot sa loob at inilagay sa ibabaw ng mesa. Nakadilihensya rin ako kanina. Pandagdag sa panggastos sa hospital, sambit nito. Napangiti naman si Portia nang makitang makapal na lilibuhin iyon. Kahit na hindi sila close ni Jasmine, sobrang na-appreciate niya rin ito dahil sa laki ng pagpapahalaga sa kapatid nila. Sana gumaling na ng tuluyan si Junior, aniya. Kita naman niya ang pagtango ni Jasmine. Sana nga, nakakaawa ang bata. Kinabukasan nga ay maaga siyang umalis at dumiretso sa hospital. Pagdating nga niya ay kita niyang tila lumbay na lumbay ang tiya. Tia, tawag niya rito. Oh, Portia, anito? Kinuha niya ang bag at ibinigay ito rito. Ano to? Pambayad sa hospital, sagot niya. Mabilis na tinanggap naman iyon ng tiya niya at nanlaki ang mata nang makita ang malaking halaga. Saan mo ito nakuha? Gulat nitong tanong sa kanya. Kay Jasmine po ang isa riyan. Ang isa naman ay kinita ko kagabi, sagot niya. Kita naman niya ang pagkunot ng noo ng inainahan. Kung ano man po ang iniisip niyo ay hindi po liyon ganoon. Hindi po ako nagbenta ng katawan, depensa niya. E saan ka kumuha ng pera? Kay Jasmine hindi na ako magtataka kasi alam ko naman kung anong klase ng trabaho meron siya. Naiintindihan ko ang trabaho niya. Pero ikaw, kilala kita, Portia, sambit nito. Hinawakan niya naman ang kamay nito. Tia, magtiwala po kayo sa akin. Kung ano man ang ginawa ko hindi iyon labag sa kalooban ko. Ginawa ko lang ang tama. Wala po akong inapakang tao. Kinita ko po yan sa malinis na paraan, paliwanag niya rito. Portia, anito? May himig ng pagbabanta. Sumayaw po ako ng pribado. Hindi po ako nakita ng customer at binayaran. Malaking halaga po ang ibinigay niya sa akin. Hindi po ako nagpabayad kapalit ang katawan ko. Maniwala po kayo, alam niyo po kung anong klaseng babae ako, dagdag niya pa. Kita naman niya ang paghinga ng malalim ng kanyang tiya. Pasensya ka na, Portia, mahinang sambit nito. Umiling naman siya. Buhay ng kapatid ko ang nakasalalay rito, tiya, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Huwag kayong humingi ng pasensya sa akin. Maging si Jasmine ay ginagawa ang lahat para kay Junior. Kung para sa kaligtasan niya ay gagawin ko lahat-lahat, sagot niya rito. Sana nga ay gumaling na ang kapatid mo, wika nito. Sana nga po. O siya, puntahan ko muna ang doktor niya para ma-schedule na ang kanyang operasyon. Gusto mo bang sumama? Tanong nito. Umiling na lamang siya. Hindi na po, dito na lang po ako, sagot niya rito. Hindi niya kayang tingnan ang kapatid niya na nahihirapan. Paniguradong napakaraming nakatusok sa katawan nito ngayon. Hindi niya kakayanin. Huminga siya ng malalim at pumunta na lamang sa maliit na chapel ng hospital. Umupo siya roon at napapikit. Lord, maawa kayo sa kapatid ko. Pagalingin niyo na po siya, mahinang sambit niya. Portia, napamulat siya at napaangat. Nakangiting mukha ni Genggeng ang sumalubong sa kanya. Geng, aniya rito. Umupo naman ito sa tabi niya. Anong ginagawa mo rito? Yuzisa nito sa kanya habang nakangiti. Nakakonfine ang kapatid ko rito sa ospital, sagot niya. Ano ba sakit niya? Sa puso, sagot niya rito. Nako, saktong-sakto at nandito ang gobernador, wika nito. Napakunot noo naman si Portia. Ano ang ginagawa niya rito? Buwanang binibisita niya ang mga pasyente lalo na sa PD ward. Tinutulungan din ang mga kapos. Tinitingnan din kung sumusunod ang ospital sa tamang pangangalaga ng mga pasyente. Alam mo kasi, libre ang mga medical apparatus dito. Abay noong nakaraan kasi ay nalaman niyang pinapabayad ang mga pasyente, wika nito. Napatungo naman siya. Mabuti naman kung ganoon, aniya rito. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? Tanong nito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi rin naman niya alam kung ano ang sasabihin sa gobernador kung sakaling magkita sila.
Siguro ay magpapasalamat na lamang siya sa kabaitan nito sa kanya noong nawalan siya ng malay. Sabay na napatingin sila sa unahan nang marinig ang Komos Leon. Nasa labas siya, wika ni Genggeng at hinawakan ang kanyang kamay. Palabas na sila nang tawagin siya ng kanyang tiya at mukhang importante iyon. Natigilan naman siya at napatingin kay Genggeng. Nginitian lamang siya nito at binitiwan ang kanyang kamay. Sa susunod na lang, unahin mo muna ang pamilya mo, wika nito. Ngumiti naman siya ng tipid pabalik dito. Thank you, Geng, aniya at mabilis na nilapitan ng tiya. Ano po ang nangyari? Yuzi senyarito. Halika, nandito ang doktor na mag-o-opere kay Junior. Tara, personal nating pasalamatan, nakangiting wika nito. Sige po, aniya at sumunod na rito. Bandang hapon nga ay umuwi na rin siya para makapagpahinga ng maayos. Nakapag-usap naman sila ng doktor kahit papaano. May schedule na rin ng operation para kay Junior, ang inaalala na lang niya ay ang gastusin para sa recovery ni Junior. Paniguradong marami itong follow-up check-ups at mga race eta. Pagkababa niya ng tricycle ay natigilan siya nang makita na naman ang sasakyan ng dating kasintahan. Sumasakit pa ang sentido niya dahil sa init at dami niyang iniisip. Idagdag pang kulang na kulang siya sa tulog. Pumasok na siya sa loob ng bahay nila at nakaupo si Patrick doon at malapad ang ngisi sa kanya. Kung noon ay kaagad na natutunaw ang galit niya tuwing sinusuyo siya, ngayon ay tila wala na siyang pakialam. Sobrang nasaktan talaga siya sa nangyari sa kanila. Portia, buti naman nakauwi ka na. Pupuntahan sana kita ngayon sa hospital, sambit nito. Tiningnan niya lamang ito. Heto, may dala akong prutas at pagkain, dagdag pa ng binata. Akmang hahawakan ni Patrick ang kanyang kamay nang liwas niya iyon. Kita niya ang pagtikwas ng kilay nito. Kunin mo yan at umalis ka na. Baka kasi kapag tinanggap ko madagdag lang sa pangsumbat mo sa akin, derechong sambit niya. Natigilan naman si Patrick. Portia, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko gagawin yan. Alam mo namang totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Nag-aalala rin ako sa kapatid mo. Sa katunayan nga handa akong tumulong ngayon. Ito, may dala akong pera. 20 milyan, kahit hindi mo nabayaran. Patawarin mo na ako o, sige na. Alam kong kailangan mo ng pera. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Hindi na ako makatulog kay sip sa'yo kung ano na ang nangyayari sa teen, saad nito at mukhang hindi na alam ang gagawin. Natawa naman ng pag-aksilol. Talagang sobrang baba ng tingin mo sa kin, ano? Wala ka ng ibang inisip kung hindi mukha akong pera. Talaga bang ganyan ka na, Patrick? Umalis ka na, tapos na tayo. Hayaan mo na ako sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng mga yan. Kaya kung kitain ng pera, hindi ko kailangang umasa sa'yo. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Mas mabuting huwag ka na ring magpakita kahit kailan, mabigat niyang ani. Tiningnan lamang siya ni Patrick. Maawa ka naman sa kin, Portia. Hindi ganoon yun. Patawarin mo ako sa mga nangyari. Alam kong nagkamali ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maayos natin ang relasyon natin. Sa tagal natin, ngayon ka pa ba susuko? Sambit nito. Napatingin naman si Portia sa kanya. Isa nga yan sa ipinatataka ko eh. Ilang beses mo akong niloko noon, ilang beses mo akong ginawang tanga pero pinatawad kita ng paulit-ulit. Ilang second chance na rin ang binigay ko sa'yo, nagbago ka ba? Lalo ka lang lumala, Patrick. Akala mo kasi okay lang ako. Akala mo kasi kunting suyo mo lang okay na ulit ako. Akala mo hindi ako nauubos. Patrick, pagod na ako kay intindi sa'yo. Pagod na akong lunukan lahat ng kawalang respeto mo sa kin. Lahat ng mga sinabi mo naiipon Leon. Ang pangmamaliit mo. Unang-una sa lahat, hindi kita ginulo. Ikaw itong gamulo sa tahimik kong buhay. Kung talagang gusto ko ang pera mo, una palang painrahan na kita. Hindi ako magpapakatanga sa'yo. Hindi mo ako kayang i-trato ng tama eh. Hindi mo ako mapakilala sa mga magulang mo. Para sa ano pa na ipagpatuloy natin ang relasyon natin wala ka ng respeto sa kin. Hinding-hindi mo maiintindihan ang mga hinaing ko dahil wala ka namang pakialam sa nararamdaman ko kaya umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kin. Marami akong inaasikaso, aniya at tinalikuran na ito. Kahit itong pera na lang. Tulong ko na kay Junior. Nasabi sa kin ng tiya mo noon na kailangan nyo ng pera.
Sige na, tanggapin mo na. Pangako hindi na kita guguluhin pa, seryosong wika nito. Hindi ko kailangan ng pera mo, kaya kung kitain iyan, sagot niya rito. Sa anong paraan? Alam kong kailangan nyo ng malaking halaga. Sige na, tanggapin mo na, pamimilit nito. Kung kailangan kong ibenta ang katawan ko, gagawin ko para sa kapatid ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, kaya umalis ka na, matigas niyang wika at kinuha ang sobre sa ibabaw ng upuan at ibinigay Leon kay Patrick. Hinila niya ito palabas. Kita niyang nasasaktan ito, pero wala sa kalahati iyon sa nararamdaman niya. Gawin mo lahat ng gusto mo, wala akong pakialam. Huwag mo na akong guluhin pa ulit, aniya at isinara na ulit ang pinto. Napaupo siya sa upuan at napahilot sa kanyang ulo. Kumikirot iyon. Mukhang inaatake na naman siya ng migraine niya. Napahiga siya sa mahabang upuan nila at huminga ng malalim. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang pag-alis ng sasakyan.